pong bagong loan up, which is itong si Peso Maya loan up. Well, another new loan up na naman po this year 2025. Ngayon ko lang talaga siya na-encounter. At deserve naman nating malaman ano nga bang meron sa loan up na ito since bago nga. Well, to give you the preview po, yes, instant loan offer po yung binibigay ng app na itong bagong app na ito. And Kiber, kung ikaw ay no work, unemployed, housewife, student, okay lang yon. Hindi po siya mahigpit sa profession natin, and of course, walang payslip na kailangan ibigay or income proof. So, di ba, ang ganda ng bagong utangan na ito. Pero wait, tingnan muna natin guys yung application nito para alam nyo ano nga ba yung dapat natin i-provide para makapag-push through tayo sa loan details niya at kung magugustuhan din natin yung interest rate niya since siya ay instant loan offer. Which is guys, na-notice ko lang naman siya sa aking IG story. Well, dito kasi kapag mga ganitong ads, hindi po ako masyadong nagre-rely. So, kinli ko po yung install at nag-direct po ako sa Google Play Store, which is doon nga siya makikita. Kahit i-type niyo naman po Peso Maya, lalabas talaga itong bagong loan app na ito. At nakita ko nga po dito na nagpapautang pala siya ng up to 65,000 pesos. Well, halata talagang bago pa lang itong loan app na ito kasi kunti lang yung reviews niya at mataas yung ratings nito. But anyways, huwag tayong masyadong mag-rely nga kasi malalaman na lang natin to kapag nag-apply tayo dito. Well, as usual, kapag bagong loan app po, bago ko po siya sinusubukan, tinitingnan ko po muna yung kanyang legalities kung naka-register ba siya sa SEC sa list of recorded online lending platform kasi ito po ay loan app. Yung salagay po dito na under po siya ni DSNC Lending Investor Incorporated. Hinanap ko po siya sa list of recorded online lending platform pero hindi ko po siya makita doon. Well, kaya nga 'di ba, all eyes on this loan app nga po kasi nga bago pa lang. Talagang deserve nga naman silipin kasi marami ng mga loan apps na nasa list of recorded online lending platform sa SEC website pero naliligwak pa or napaka-loan shark pa. What more itong mga ganitong bagong loan app? Well, tinignan ko nga pala yung releasing date ng app na ito, which is na-release lang daw siya this May 2025 lang at nagkaroon po siya agad-agad ng update this July 2025. Well, anyways, alam ko kung bakit nandito ka kasi gusto mo lang malaman dahil bagong loan app ito, bagong utangan nga ito. Gusto mo nang malaman, di ba, kung paano mag-apply dito, magkano yung interest rate. Kaya nga, panoorin mo muna yung video na ito. Paano mag-apply dito? Ano yung mga kailangan natin fill upan or i-provide? Madali lang ba mag-apply talaga dito? Magkano yung loan offer sa akin? Magkano po yung interest rate niya? Tsaka po tayo mag-decide kung bet ba natin tong i-go tong loan up na ito after nyo po mapanood tong video na ito. Just to give you the heads up, awareness at ideas po sa loan up na ito before trying. So, dinownload ko po yung app, guys. So, wala naman po siyang masyadong details dito, no? So, sabi ko nga sa inyo, huwag tayo masyadong mag-rely dito kasi nga malalaman na lang natin yun. Upon the process, upon the loan details. So, click lang natin tong apply now and then we need to input our mobile phone number po na i-register natin sa loan app na ito and then click natin yung get code para makakuha tayo ng verification or OTP. Pero guys, look at this one po. Si Pera agad po yung nagbigay sa akin ng OTP or verification code. Si Pera agad po, FYI, isa po din siyang loan app. So maybe iisa lang sila or magkapatid sila o siya yung loan provider po nito. Anyway, sinenter ko po yung OTP and then proceed tayo sa next. Which is here po is the ID verification na po. Agad nga pala guys, ito yung mga IDs po na nire-require po nila. Hindi po ito lahat kailangan i-provide. So isa lang po. Meron silang recommended ID type. Meron din naman po silang other choices. Pili lang tayo ng isa po dyan and then guys, pipicturean din po natin. Front lang naman and then madidetect or makakapture niya rin po yung ating details sa ID like our ID number, name, birthday. So, i-check lang po natin yan. So, after that one, followed by may facial verification na agad-agad ito, no? And then, madali lang naman, selfie lang tayo. Then, sa next po nito is the basic information. So, alam nyo na to, no? So, yung ating personal details like education, marital status, number of credit cards, email, gender, addresses natin. At saka dito sa baba, guys, makikita nyo na meron siyang hinihingi. Anyways, optional lang naman siya. Itong alternate mobile number, Facebook na ayaw natin i-provide sa mga loan as well as our Fiverr account. So, buti na lang talaga, no? Optional siya talaga. Well, after filling up this one po, so submit lang natin and then followed by the emergency contact na or the contact references po. And ito po hindi kailangan siya manually fill up po kasi magdadirect po siya sa ating phone book list. And anyways po, lima po yung hinihingi nila sa ating emergency contact. Ang dami. So, ito pa naman yung nakakatamad fill upan. But anyways, kailangan po, no? Para makapag next step po tayo. Which is right after po is nanghihingi na po sila ng ating withdrawal info or the
disbursement account po na in case po decided tayo na makapangutang dito is ito na agad yung i-link po natin. Meron siyang e-wallet, meron din siyang bank account. Pero for me, I choose e-wallet and preferably si GCash po ako para mas mabilis ko po siyang manotice. Well, right away guys, sabi ko naman sa inyo na may pa-instant cash loan offer siya sa akin, no? 3,000 pesos po yung offer niya. Sabi niya, yung loan terms ko daw is 121 days. Pero malalaman natin right away kung legit ba talaga to. Well, anyways, meron na ako loan period na dalawa. 2 periods saka 3 periods. Kapag 2 periods po yung pinili ko, nakikita nyo naman, very transparent naman po siya na within 7 days to pay po yung payment po dito. And ang pangalawang payment ko, kasi 2 periods nga siya. Kasi guys, yung last payment niya po kasi dito, mawi-wave naman. Pero 30 pesos lang naman. Pero guys, clearly po, isang loan up na naman po na pa 7 days to pay that you watch out. So anyways, hindi malinaw sa atin kung buo mo tatanggap or not. So all we need to do is to click the details here guys. And then ito na nga. So anyways, hindi pa rin naman malinaw kung buo siyang matatanggap. Pero nakalagay dito sa pinakababa na meron siyang kinukuhang upfront service fee. So nakalagay dyan minus 750. So ibig pong sabihin nito, kinakaltas na po siya sa ating loan amount. So kung 3,000 pesos yung aking loan offer dito or yung aking cash loan dito, ma-minus ko itong 750. So ang matatanggap ko na lang po is 2,250. Yes guys, ganun siya. Lumalabas po na yung service fee niya is 25% of my loan amount. Service fee lang yun ha, magkaiba yun sa interest rate niya, which is may interest rate daw ako na 420 for 7 days ha. Na lumalabas naman po na ang interest rate niya sa akin for 7 days is 14%. So kung i-combine ko yung service fee at saka interest rate niya guys, so lumalabas po sa 39 to 40% po ang aking interest rate po dito for 7 days to pay. O diba kung gustuhin mo ba yung gano'n? Hindi siya buong matatanggap, mataas yung interest within 7 days to pay na naman. So anyways, para may idea kayo sa 3 periods, open na din natin. 14 days to pay po siya, so dalawang 7 days ihahati. Kasi guys, yung last payment niya po kasi dito, mawi-wave naman. Which is for me po, hindi ko nakikitaan na makakatulong talaga or nakakatulong siya sa atin, no? Kasi nga, diba? Kaya nga tayo nangungutang kasi nangangailangan tayo. Okay lang naman yung interest na ipapatong nila, pero wag namang ganitong sobra naman na almost 50% po yung kinukuha nila sa for 7 days to pay. Medyo hindi na siya nakakatulong for me ha. Hindi ko siya ma-recommend pero guys, wala akong magagawa. If ever gusto nyo pa rin siyang subukan. Well, at least no, nabigyan ko kayo ng heads up regarding kay Peso Maya. May idea na kayo about this loan up. Kaya pag-isipan nyo pong mabuti no and borrow only what you can afford to handle. Dahil ayaw natin magka-problema in the long run. So be responsible pa din po. So, sino sa inyo dito nakapag-try na kay Peso Maya loan up na ito, paki-comment down below naman and share your experiences. But don't worry, patuloy naman po ako bibigay sa inyo ng update. Kaya dapat po nakasubscribe po kayo and click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So yun lamang po. Thank you for watching this video. Bye!